Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y nilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdarasal sa misang ito ang ating mga kapatid, mga kababayan na malubhang naapektuhan ng bagyo at baha. At marami sa kanila ngayon ang dumaranas ng matinding paghihirap. Kaya nga nawa ang kanilang pananalig sa Diyos, ang paghugutan nila ng lakas at ang pagmamalasakit natin na kanilang mga kapatid ngayong panahon ng pangangailangan at kagipitan ay magbigay lunas din sa mga kasakitan at pagsubok na kanilang dinaranas ngayon. Sa unang pagbasa, nilinaw ni San Pablo na maiintindihan lamang ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang puspos ng espiritu lamang ang makakaunawa sa Diyos at makakakilala sa Diyos. Ang puno ng kamunduhan, hindi niya maiintindihan ng Diyos. Ang puno ng kamunduhan, ang pananaw lang niya sa pamamaraan ng Diyos ay kalokohan, kabuktutan, at walang kabuluhan. Kaya pala, minsan
mahirap maintindihan ng tao ang pamamaraan ng Diyos. Kapag narinig natin at pinapaalala sa atin, halimbawa, magpatawad, alam natin may mga taong hindi naniniwala sa pagpapatawad. Para sa kanila, kaduwagan, kahangalan, kalokohan ang magpatawad. Ngayong panahon na halimbawa ay may kagipitan, maririnig natin ang panawagan ni Jesus Nazareno, pagmalasakit, tumulong. Pero sabihin ng iba, bakit ako tutulong? Ako nga nangangailangan pa rin. Ako nga hirap din. Kaya nga't minsan, nararamdaman natin yun, ibinubulong maging sa sarili natin. Maging practical ka. Hindi uubra rito ngayon ng pabanal-banal, pamartir-martir, pabaya-bayani. Isipin mo ang sarili mo, unahin mo ang sarili mo. Huwag kang magsasabi ng totoo, ikaw lang ang mapapahamak. Kaya pala, dahil kung hindi tayo puspos ng Espiritu, hindi natin maiintindihang tunay ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga minsan naguguluhan tayo sa buhay. Kaya nga minsan nakala natin kapag dumadaan tayo sa pagsubok, iisipin minsan natin, hindi na ako mahal ng Diyos. Kasi para sa atin, hindi natin maintindihan, mahal pa rin pala ng Diyos yung dumadaan ng pagsubok. Mahal pa rin pala ng Diyos yung mga kakulangan sa buhay. Huwag nyo agad iisipin, yung mga binaha, pinaparusahan niya ng Diyos. Mga makasalanan kasi yung mga dumadanas ngayon ng hindi maganda sa buhay. Huwag po tayo agad-agad mag-isip ng ganyan. Dahil hindi rin natin agad-agad naiintindihan ng pamamaraan ng Diyos. Kaya nga tayo nagdadasal sa Espiritu upang tayo'y mas maliwanagan sa pamamaraan ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi sapat lang ang malaman ang pamamaraan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, narinig natin, may lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At hindi ba kayo nagtataka? Sa lahat ng taong nandoon, yung inaalihan pa ng masamang espiritu, ang nakakilala kay Jesus Nazareno. Siya pa yung nagsabing, kilala kita, ikaw ang banal ng Diyos. Biruin niyo yun, yung inaalihan pa ng demonyo ang kakilala kay Jesus Nazareno. Naalala nyo kahapon yung mga taga Nazaret? Hindi nila nakilala si Jesus Nazareno, kaya nga pinagtabuyan nila siya. Pero ngayon, yung demonyo pa ang nakakilala. Kaya hindi rin sapat ang karunungan. Tandaan nyo, maging ang demonyo, kilala si Jesus Nazareno. Maging ang demonyo, kabisado ang Biblia. Maging ang demonyo, alam ang salita ng Diyos. Ngunit ano ang pagkakaiba? Kaya dito mapaghihiwalay sino ang puspos ng Espiritu Santo. Hindi lang niya kilala at nauunawaan ng pamamaraan ng Diyos. Nagpapaubaya din siya sa pamamaraan ng Diyos. Yun ang malaking pagkakaiba. Ang demonyo, kilala niya si Jesus, pero hindi siya sumasamba kay Jesus. Alam niya si Jesus ang anak ng Diyos, pero dahil sa pride, dahil sa pagiging makasarili, hindi siya yuyuko, magpapaubaya sa Diyos. Pipiliin pa rin niya ang kasalanan. Kaya ang inaalihan ng demonyo, hindi lang yung umiikot ang ulo o kung ano-anong sinasabi o nanlilisik ang mata. Pag pinapabayaan natin ang kasalanan, sumira sa ating buhay,
Bagamat kilala natin si Jesus Nazareno, baka nga minsan, pagkilala natin sarili natin, deboto pa tayo kay Jesus Nazareno. Kasi nagsisimba pa tayo tuwing Biyernes. Nagpuprosesyon pa tayo, nagnonobena tayo. Pero sa kaloob-looban, hindi pa rin tayo nagpapaubaya kay Jesus Nazareno. Tayo pa rin ang nasusunod. Pinipili pa rin natin ang kasalanan. Hindi pa rin tayo tunay na pupuspos ng Espiritu Santo. Sapagkat ang tunay na napupuspos ng Espiritu Santo, kinikilala niya ang Diyos, nauunawaan niya ang Diyos, at higit sa lahat, tumatalima siya sa Diyos. Kaya sa misang ito, mga kapatid, ito po yung mga ipagdasal natin. Siguro iba sa atin, nandun sa unang bahagi, hindi pa natin lubos na matalastas ang pamamaraan ng Diyos. Nalilito tayo. Kaya minsan ang binubulong ng demonyo sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Pinabayaan ka na ni Jesus Nazareno. Kahit na deboto ka, kahit na nagsisimba ka, kahit na gumagawa ka ng mabuti. Pinapaniwala tayo. Kasi hindi natin maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Magdasal tayo na maliwanagan tayo. O dili kaya, nandun ka sa bahagi ng buhay na, kilala mo ang Diyos. Alam mong si Jesus ang kabanal-banalan. Pero sa bandang huli, hinahayaan pa rin nating sirain tayo ng kasalanan. Sa bandang huli, mas pinipili pa rin natin ang mali at tumatalikod talaga tayo sa Kanya. Kaya't ang kailangan naman natin, hiling sa Espiritu ng Diyos, ang kababaang loob na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipagdasal natin, katulad ng mahal na Birheng Maria, na mapuspos tayo ng Espiritu Santo upang makilala natin, maunawaan natin, at higit sa lahat, masunod natin ang kalooban ng Diyos.